So mga tol, kasado na nga po ang rematch ng Pinoy na si Froilan Saludar versus Japanese Keita Kurihara na magaganap sa Cebu City ngayong darating na January 26. Kung matatandaan mga tol, tinalo na nga po ni Saludar itong si Kurihara sa undercard nila sa laban ng Casimero versus Uguni noong October 12 sa bansang Japan. Round 1 nga lang po, pinataubagan ni Saludar itong hapon, kaya nasungkit ni Saludar dyan ang OPBF Bantam. So kahit na TKO ang inabot na itong hapon sa Pinoy, may naganap pa ring rematch. At gustong makabawi ng hapon sa Pinoy, pinangungunahan nga po ng Treasure Boxing Promotion at Omega Boxing Promotion ang laban na yan. Bukod nga po sa laban ni Froilan Saludar versus Keita Kurihara, lalaban din dyan si Christian Araneta versus Arvin Magramo para sa title eliminator ng IBF Light Flyweight. Kung sino ang mananalo dyan, makakalaban ng World Champion ng IBF Light Flyweight na si Adrian Coriel. So iniimbita nga po ng Omega Boxing lahat ng content creator na pumunta sa media workout na magaganap sa January 24, weigh-in at press conference na magaganap sa January 25, at post-fight press conference na magaganap naman sa January 26. I-private message lang umano si Dodong Diego Bandido sa kanyang FB. Sa kabilang banda naman mga tol, kung matatandaan, sinabi nga po ng head coach ni General Casimero na si Jason Casimero na nabugbog daw ng utol niya si Marlon Tapales sa sparring. Bumwelta nga po dyan si Silver Boys TV at kabaliktaran naman po ang sinabi nito. Ani Silver Boys, si Casimero daw ang nabugbog kay Tapales at may patunay umanong video yan. Kinuwanan daw kasi ni Mark Robin ang sparring ng palihim dahil ayaw daw ni Casimero i-video ang sparring nila ni Tapales. Sana nga daw hindi pa nabubura ni Mark Robin ang sparring video para makita daw kung sino daw talaga ang nabugbog sa dalawa. Pero sa kabila nga po ng alitan nila mga tol, nandoon pa rin naman daw ang lakas ni Casimero sa huling laban nito kay Uguni sa Japan. Subalit mabilis daw talaga hingalin si Casimero ngayon. Kung nasa MP promotion pa daw si Casimero, babalik daw ang dating bagsik nito. Kaya nanawagan ulit si Silver Boys TV kay Cuadro Alas na bumalik na daw ito sa MP promotion. Binibigyan daw ulit siya ni Sean Gibbons ng isa pang chance para makalaban niya na si Naoya Inoue. Subalit mariin nga pong sinabi ni Jason Casimero mga tol sa nakaraang live niya, hindi daw siya iiwanan ni Cuadro Alas dahil kadugo daw siya at magkapatid daw sila. Bakit daw siya iiwanan? Pamilya daw siya. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na si Naoya Inoue na nga po ang Fighter of the Year sa taong 2023. At dahil sa kabilang award na natatanggap ni Inoue, isa siya ngayon na itinuturing na magaling na boksingero sa henerasyon. Subalit tila hindi nga po binibigyan ng credit ni Mayweather ang nagawa ng Asyanong si Inoue, sapagkat nagbigay po si Mayweather ng 3 boksingerong superstar ngayon at wala nga po si Naoya Inoue sa napili ni Mayweather. Ang 3 big 3 para kay Mayweather ay itong si Canelo Alvarez, Ryan Garcia at Gervonta Tank Davis. So hindi siguro kinukonsider na Mayweather si Inoue dahil sa madalas gawin ang laban nito sa Japan at hindi gaanong mabenta sa US itong si Inoue. Maging nga pong si Crawford mga tol na isang pound for pound king, hindi din sinama ni Mayweather. Masikat kasi para kay Mayweather ang mga nabanggit niya dahil na din siguro yan sa mabenta ang mga laban nito, lalong lalo na sa pay-per-view.